Manawain ang salita ng Diyos. Hindi ko ipinahihira ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang patuloy ng Diyos sa ipiniligtas ng bawat mananampalataya, unay sa mga Hudyo at kayanin sa mga Grego. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita.
Jesus, we will continue to worship your name because you are my Jesus. You are our Lord, my Savior, Father. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love.
Diyos, maraming salamat sa umaga nito. Patuloy ko ang kikilos sa bawat isa. Tunay na ikaw ang Diyos na dapat po namin pagbigay ng kapulihan. Ikaw lang ang Diyos na dapat po namin ipakilala sa bawat isa. Ikaw lang ang Diyos na nais po namin ikwento sa lahat ng tao na aming po nakakilala. Aming Diyos, maraming salamat. Sa umagang ito, manalangin na yung lingkod. Ang bawat isa na makakapakinig ng iyong salita. Diyos, ikaw ang makilala, ikaw ang purihan, ikaw lamang gusto namin maipahayag sa bawat tao na kung makakausap sa araw-araw. Ikaw lamang ang Diyos na aming kung may kukwento. Sapagkat gusto ka namin makilala sa bawat araw. Gusto namin maranasan, Panginoon Diyos, ang pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Pero ikaw, Diyos, maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bago po tayo magpatuloy, tayo po yung magpanalangin sa bawat isa. Because this is a house of prayer. Nais po natin ang bawat isa po sa atin ay mabuhay na laging nananalangin, laging nakikipag-usap sa ating Panginoon Diyos. Okay? So let's pray for the person na nasa kanan po natin. Amen. Alam naman ang kanan natin. Panginoon Diyos, maraming po salamat. Truly we're excited to see your people, Lord. Salamat Panginoon Diyos. Bless ang pagkakami natin sama namin sa umaga ito, sama-sama sa atin. Panginoon, nakikinig mo sa amin. Thank you for your praise, Lord. In Jesus' name, Amen. Sa kaliwa po, panalangin po natin. Aming Diyos, maraming po salamat. Dahil muli, kasama namin sila. Ikaw po ang nakababatid, Panginoon Diyos, kung anong aming pinagdadaanan, aming pinagdadala, mga pagsuko sa aming buhay, ang mga samalang ito, ikaw ang papakita sa amin kung sino ka, Panginoon Diyos. Salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen. 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 Pray for the kids. Let's pray for them. Alam naman namin natin sila, no? Amen. Let's stretch out our hand into sa mga batang ito. Panalangin natin na sila ay cover them with the holy blood of Jesus na sila po ay maging ligtas sa anumang ginagawa ng kasamahan sa mundo. Let's pray for them. Aming Diyos, maraming salamat. Salamat Panginoon Diyos sa buhay. Mga batang ito, pagpapayin po sila. Huwag po sila pabayaran ng Diyos. Dahil po sila sa pagmamahal. Gawin po sila ng Panginoon sa buwan, aming Panginoon Jesus. Kung makinawa Panginoon Diyos, ang mga batang ito, may takot sa iyo, at respeto sa kanilang mga magulang, sa kanilang kapwa. Pour out your wisdom and understanding sa mga kapatid. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Makapulog tayo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Napakabilis po ng panahon. Next, tomorrow ay bare months na. At ilang tuloy na lang ay mapapasko na. Napakabilis ng panahon. At napakarami nangyayari sa taon na ito.
hindi lamang sa ating buhay, kundi sa ating church, at sa mga darating pang mga araw. Now, dito po sa ating pag-uusapan sa umaga nito, lahat po tayo ay dapat maging involved. Lahat po tayo ay kasama dito sa ating pag-uusapan sa umaga nito. At ito po ay dapat ang bawat isa ay matuto maging part ng kanilang pang-araw-araw na ginagawa ang magbahagi ng salita ng Diyos. Ang mensahe ito ay hindi po para sa mga pastor, hindi po para sa mga leader, hindi para po sa ating lahat, ng bawat isa, matanda man o bata, o anuman ang estado sa ating buhay, dapat tayo po ay nagbabahagi, nasi-share ng salita ng ating Panginoon Diyos. Mamaya po ay malalaman natin kung bakit dapat ang bawat isa ay nasi-share ng Word of God at kung ano yung dapat natin ibinabahagi. Now, galing po ako sa ibang bansa, nagputol sa atin sa Amerika, at gusto ko i-share ko dahil sa napuntahan namin na ibang kagaiba na mga anawin na so. Pero ito po ay napuntahan namin ay isa sa pinakamalaki na burger chain. Kasing laki ito ng McDonald's dun sa atin sa US. Ito po ay yung In-Out Burger Chain. Ang pangalan po ng restaurant ay In-Out Burger Chain. Now, I'm so amazed dahil nung kami po ay nakatanggap ng cup na pinagalagyan ng soft drinks, ay napansin namin na sa bandang ilalim po ng cup, kamay ko po yan, meron po nakalagay na John 3:16. Doon mismo sa cup nung pinakamalaking burger chain ay nilagay po yung verse na John 3:16. Now, In-Out Burger Chain, they are 30 billion na company. Malaki po ito. At masarap po yung kanilang tinitinda. Pero mas nakakamangha sapagkat maski itong mga malalaking kumpanya sa US ay mayroong kagustuhan na may palaganap ang salita ng Diyos. At pinili pa nila yung pinaka-familiar sa atin in John 3:16. Ano sinabi sa John 3:16? Amen. Yan po yung nais ng may-ari ng In-Out Burger Chain ito na ibahagi po sa lahat ng kanilang magiging customer, sa lahat ng lugar ng kanilang chain outlets. At alam niyo po sa US, kahit progresibo itong bansa na ito, marami ang hindi nagpapahalaga sa salita ng Diyos. And worse, marami po ang hindi kumikilala sa ating Panginoong Diyos. At yan naman po ay nasusulat na ang tao sa darating na panahon ay mas lalong magiging mapagmahal sa kanyang sarili lamang without and disregarding other people's welfare. Magiging mapagmahal lamang sa ating sarili. Kaya mahalaga po sa atin dito sa Pilipinas na mayroon po tayong kalayaan na magbahagi ng salita ng Diyos. Doon po sa lugar, sa Middle East,
hindi ho openly pwede mag-share ng Word of God. In fact, yung iba nga ay nagtatago pa. Sa ibang part ng China ay pinapatay ang mga Kristiyano. Kaya ang ginagawa ng mga Kristiyano dun sa part na yon ay memorize nila ang Word of God sapagkat yung kanilang nakukuha na reference o yung Bible, pinipilas nila yun dahil pag nahuli sila, sila ay ipukulong o sila ay ipapatay. Kaya po, dito sa umagang ito, ang aking panalangin ay maunawaan natin na bawat isa ay dapat mag-share ng Word of God. Amen. So we should be unashamed of the gospel. Samahan niyo po ako sa Romans 1, verses 16 hanggang 7. Dapat hindi po tayo nahihiya na magbahagi ng salita ng Diyos. Umpisahan natin, dapat hindi po tayo nahihiya na tayo po ay makilala bilang Kristiyano. Nahihiya po ba tayo na makita na meron tayong dalang Bible? Nung araw, kapag meron kang dalang Bible, ay alam kagad na ikaw ay born again Christian. Pero sa panahon ngayon, kasi nga ang Bible ay pwede nasa iPad o nasa cellphone, kaya yung iba ay hindi na nagdadala ng Bible. Kaya nawala yung isang madaling pagkakilanlan na yan ni Christian. Tayo po ba ay nahihiya at pagkakilanlan, ay Christian ka ba? Ano ang ating sinasagot? Parang saan galing yung yes na yun? Nahihiya po ba tayo na manalangin sa mga restaurant? Halimbawa, bago tayo kumain, ang una natin ginagawa ay ano? Ang ginagawa natin ay alam nyo, albihan, ginagawa, pinipinsuran. Huwag mo na kasi pipinsuran ka. Gutom ka na, pipinsuran ka. Nahihiya ba tayo na makita na nakapaligid sa atin na tayo nananalangin? At kung meron man nananalangin, ay nakatungo at medyo nahina yung boses at baka marinig. So itong mga bagay dito ay kailangan maging bukas sa atin. Na tayo po ay dapat maging hayag na Kristiyano, hayag na naniniwala sa ating Panginoon Diyos. Ang sabi po dyan sa Romans chapter 1, verses 16 to 17. Basahin po natin sabay-sabay. Sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siya ang pangyarihan ng Diyos sa kaililigtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at kaili sa Grego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos minamaya mula ito po ay isang pahayag ni Pablo na dapat hindi natin ikinahiya ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po yung magandang balita patungkol sa ating Panginoong Jesus. Kailangan ang bawat isa, base sa dito sa ating binasa, huwag nating kahiya ang salita ng Diyos sapagkat dito nanggagaling ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos na ikaliligtas ng bawat isa. Now, ano ba yung magandang balita na sinasabi dito ni Pablo na dapat natin i-share? Pakinggan niyo po ito.
Sino po dito ang mahilig manood ng sine na may gusto pang kasama? Sino taas sa kamay? Yung gusto nyo manood ng sine. Tapos gusto nyo may kasama kayo kung nanonood ng sine. Wala na nanonood ng sine sa inyo. Ayan. Netflix na. O sige, Netflix. Gusto nyo manood ng Netflix? Gusto nyo may kasama kayo? Diba? Especially kapag mga kababaihan, yung mga drama. Na mahirap kasi manood ng drama na mag-isa kang umiiyak. Gusto mo pag nanood ng drama, ay may kasama kang umiiyak. Diba? Alam niyo si Sister Gina. Gusto niya, pag siya ay nanonood ng drama, wag mo siyang kakausapin. Lalo na yung magsisimula na umatak na. Now, nakakatuwa kasi kapag magkasama kayong nanood, pagkatapos ng manood, ay kayo nagkukwentuhan kung ano yung napanood nyo. Diba? Ibig sabihin, pag ikinukwento nyo, nagkukwentuhan kayo, ibig sabihin, nagandahan kayo sa inyong napanood. Nagandahan kayo sa storya. Tama ba? Nagandahan kayo siguro sa mga artista, sa mga gumaganap, nagandahan kayo sa pag-arte. Kaya, ikinukwento nyo sa iba. Nagkukwentuhan kayo. Right after na manood kayo nitong magandang pelikula, nagkukwentuhan kayo. Dahil nagandahan kayo sa inyong napanood, nagandahan kayo sa inyong narinig, nagandahan kayo sa mga artista and so on. Natanungin ko kayo, sino po dito ang naniniwala na ang salita ng Diyos ay maganda? Amen. Sino ang naniniwala na ang salita ng Diyos ay maraming ang magagawang maganda sa ating buhay? Amen. Lakas ng palakas. Naniniwala ba kayo na ang salita ng Diyos ay napakagandang storya ng ating Panginoong Hesus? At naniniwala ba kayo na ang ating Panginoong Hesus ay namatay at nabuhay para po sa atin? Bakit hindi nyo ikinukwento? Bakit ang hirap natin ikwento sa iba? Samantalang yung pelikula na hindi naman katotohanan yan, drama lamang yan, nagpapaiyak lamang tayo at gumagana ang ating pakiramdam, ay naaalala natin at malaya tayo nagkukwento sa iba. Ngunit ang salita ng Diyos na nagpapahayag ng kagilagilas at kamanghamanghang buhay ng ating Panginoon Hesus, bakit hindi tayo malayang magkwento sa inyo? Medyo napaisip tayo. Tama ba ang inyong narinig? Ano ba ang sinasabi sa magandang balita ng ating Panginoon Hesus? 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 3. Ang sabi po dyan, ngayon'y ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang Ebanghelyo sa inyo'y aking pinangaral. Na inyo namang tinanggap at siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito, iniligtas ko kayo kung matyagaan niyong iniingatan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsimpa ng palataya ng walang kahulugan. Verse 3, sapagkat ito po yung magandang balita na gusto nating ibahagi sa iba. Sapagkat ibinigay ko na sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap. Na ano daw ang magandang balita? Na si Kristo ay namatay dahil sa ano? Dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Verse 4, at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan.
po yung magandang balita. Ito po ay katotohanan na ating Panginoon Hesus, siya po ay namatay dahil sa ating kasalanan at muli siyang nabuhay. Saan kayong makakakita ng ganyang totoong kwento, kundi lamang ang kwento sa buhay ng ating Panginoon Hesus? Kaya ba, hindi ba ang sarap ito yung kwento sa iba? Sa Kristiyano po, huwag na ho natin manatili tayo or masanay tayo ng pinagkukwentuhan natin ay ang buhay ng ibang tao. Ang pagkwentuhan po natin ay ang buhay ng ating Panginoon Hesus. Kung ano yung ginawa niya para sa atin. Kung ano yung ginawa ng ating Panginoon Diyos para po tayo ay maligtas sa mga pagkakasala natin na sa gayon, sa kanyang muling pagbabalik, ay meron po tayong karapatan na tayo po ay maisama ng ating Panginoon Jesus. Tatlong bagay po ang nais po natin pagsaluhan sa umaga ito ay po sa ating binasa kanina sa Romans chapter 1. Una, bakit ba tayo ay hindi magiging mahiyak, hindi tayo mahiyak, di bahagi ang salita ng Diyos? Una, the gospel is the power of God for salvation. Sabi po sa verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. The gospel o yung magandang balita na ating pong binasa ay nagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos para po tayo ay maligtas. Maligtas saan? Maligtas po tayo sa walang hanggang kamatayan sa impyerno. Alam naman po natin na mayroon pong langit at mayroong impyerno. Wala pong in-between. Kung tayo po ay namuhay ng ayon sa kalooban at kautusan ng ating Panginoon Diyos, nanampalataya tayo sa ating Panginoon Jesus, ang ating pupuntahan ay langit. Ngunit kung ang ginawa natin ay kabaligtaran, doon po tayo sa impyerno. Habang buhay susunugin tayo doon kapag tayo ay hindi naging maingat sa ating pamumuhay. Pero yung araw-araw, grabe na yung sakit ng katawan mo, pero hindi ka mamatay-matay. Yung ba yung ating tinitingnan na buhay o ating tinitingnan buhay ay kasama ang ating Panginoon Hesus? Kaya dapat manampalataya tayo na may kapangyarihan ang bawat salita na ating ipinakikinggan at ipinamumuhay. It has the power to save us from the eternal destruction sa impyerno. Yun po yung katotohanan. Kaya nga marapat sa atin ng bawat Word of God na ating pong pinagsasaluhan, tinatanggap natin every Sunday, yan po ay ipamuhay natin at isa po sa sikreto kung paano po tayo makakapamuhay ayon sa salita ng Diyos ay dapat po ay isinishare mo. Halimbawa po, nakapakinig po kayo dito na sinabi natin na ang Diyos ay pwedeng magbago ng buhay. Kahit na anong sama ng ugali mo, kapag ka ikaw ay nanampalataya sa Diyos at binago ka ng Diyos, napakasarap i-share sa iba sa pamamagitan ng iyong pamumuhay. Yung mga tao sa paligid mo ay mabibigla, bakit ito? Dati ay grabing magmura. Pero nung naintindihan ang kabutihan ng Diyos
hindi mo na maririnig magmura. Magiging curious ngayon sila at itatanong, ano nangyari sa'yo? At ikaw naman, dahil binago ka ng Diyos, hindi mo ikinahiya at sasabihin mo, ako'y binago ng Diyos. Ako'y nanampalataya sa ating Panginoon Jesus. Kung gusto mo, sumama ka sa akin. Sabay tayong makinig ng salita ng Diyos. At hindi ba, ito ay napaka-praktikal at madali natin sabihin. Kaya lang, bakit mahirap para sa atin na yan ay sabihin kung sa mga nakakausap natin? Kailangan ay maranasan natin yung kapangyarihan na nanggagaling sa salita ng Diyos. The gospel has the power to transform life. Now, this is what I always give thanks. Nagpapasalamat po ako. I never stop thanking God sapagkat nakikita ko sa aking mga mata at naririnig ko sa usap-usapan, sa pagtotoo ng mga tao dito po sa Singadhan na nakarinig na salita ng Diyos. And this is my faith. Mayroong nagbago sa inyong buhay. Mayroong nagbago sa inyong pag-iisip. Mayroong nagbago kung paano kayo magsalita. Mayroong nagbago kung paano tayo makipagkapwa-tao. Yan po yung lagi ko po ipinapasalamat. Yung dati ang iniisip lamang natin ay kung paano tayo magkakapera, kung paano tayo mamumuhay araw-araw. Ngayon, hindi na po natin masyadong inaalala sapagkat sa ating araw-araw na pagkilos, sa ating araw-araw na paggawa, alam natin mayroong patnubay ang ating Panginoon Diyos. Kaya meron talagang kapangyarihan itong salita ng Diyos. At yung kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos sa kanyang salita ay magiging hayag, magiging obvious, magiging evident. Makikita ng ibang tao kung tayo mamuhay sa bawat araw. Ang sabi po sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Ang sinasabi po dyan, ang nais ng Diyos, ang lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan ng magandang balita. Sapagkat iisa ang Diyos at iisang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang tao si Kristo Jesus. Kaya yung po ating ikinukwento ay ang ating Panginoong Jesus. Si Jesucristo po ay kapareho ng Jesus nyo. Ang Jesus natin dito sa Pilipinas ay kaparehong Jesus kung sa ibang bansa. At ang nais ng ating Panginoong Jesus, wala isa man sa atin dito sa loob na ito at sa labas, wala isa man na mapunta sa impyerno. Ang lahat ay maligtas, ang sinabi po dyan, at makaalam ng katotohanan. Pero kung paano malalaman ng ibang tao kung hindi po natin i-share? Paano po mararanasan ng ibang tao yung pagbabago kung hindi po natin ipapahayag sa kanila yung magandang balita nito? Yung gospel ay para sa lahat. The gospel of God is not only for doon sa mga tao ng maganda ang buhay o mataas ang pinag-aralan. Ito po ay para sa lahat. Wala pong itinatangi ang ating Panginoong Diyos patungkol sa salita ng Diyos. At bawat opportunity na meron po tayo, kailangan po huwag natin po malagpasan. Halimbawa po, sumakay kayo sa jeep at meron kayong nakatabi o kaya meron kayong pasabay sa jeep at naramdaman nyo na parang problemado. Alam niyo naman ang tao may problemado. Na parang gulo ang isipan. Pag meron pa kayo nakasabay na gano'n, ay nagkakaroon kayo ng bigat
sa inyong kalooban at tinatanong nyo, ano kaya ang problema nito? Ano kaya yung pwedeng panalangin ba itong tao na to? Magtatanong tayo na siya kaya ay ligtas na? Nakakilala na kaya siya sa ating Panginoon Jesus? Nakakaramdam kayo ng bigat? O wala lang, parang ayoko, baka madamay pa ako dyan. Meron po ako sa experience, kasi hindi ko lang tatagay, na pagpunta po ako sa airport at sumakay po ako ng taxi. Alam niyo naman, pag kayo sumakay ng taxi, gusto mo sumakay po sa likod. For safety, kasi hindi nyo alam, yung kilala yung taxi driver, kaya gusto nyo sa likod, patabi niyo yung bagay nyo. Hindi ko alam kung bakit sa araw na yun, ay talagang doon ako sa harapan mo. Kaya mismo yung taxi driver ay nabigla kasi yung kanyang katabi upuan ay nakatoward kasi nga sa likod normally sumasakay. So inayos niya ba? Hindi ko alam baka natakot yung taxi driver kasi pagsakay ko nagulog kami niya. No? Pero, nung pag-upo ko ganyan, pinagmamasdan ko yung driver. Alam niyo yung taxi driver, kasi umaga pa to, alam niyo yung kasi umaga pa, ina-expect mo na fresh pa, bagong paligo, ganyan. Itong taxi driver na to, parang umpisa pa lang ng umaga ay makabuligo na at talagang mukhang masulit itong taxi driver nito. Pero sabi ko sa akin, bakit ako dito magpo sa harapan? And I finally agree sa akin, sa kalooban ko, na dapat ko i-sharean itong taong ito. Pero sabi ko, Lord, paano ko magsisimula? So sabi ko, tinanong siya, Kuya, kamusta yung biyahe? Abay, ang sabi sa akin, alam mo na umaga eh, siyempre wala pa. Confirm, masulig na. So, parang, ano yan, itutuloy ko pa ito, pag-aasingan na lang ito, diba? Anyway, dahil sa merong kabigatan kang nararamdaman, dapat, huwag mong palagpasin yung opportunity. Tinanong ko siya, Kuya, pwede bang maipanalangin kita? Bihira po sa mga tao ang pag tinanong mo, Kuya, pwede ba kita ipag-pray? Bihira po sa kanilang tumatanggi. Maaaring sumagot yan, sige po, or tahimik lang yan. Bihira po ang tumatanggi, maniwala po kayo sa akin. Kaya nung tinanong siya, Kuya, gusto mo bang ipag-pray kita? Hindi siya sumagot. So sa akin, ibig sabihin, gusto nito. So habang ako'y nananalangin, sabi ko, Panginoon Diyos, maraming po salamat sa buhay ng Kuya. Pagamat meron po siya, hindi na ako pagsimula ang araw, ganyan. Habang ako'y nananalangin, doon ko napansin na yung mukha niya, biglang mukha. At unti-unti, parang yung kanyang mata ay nanginginig ang mukha. Doon ko na sinimula na Kuya may problema. Nagkwento na siya. Nagkwento niya na may problema nga siya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. At ito yung hinahanap natin na pagkakataon na ibahagi ang salita ng Diyos. Kaya huwag na huwag kayong mag-iisip na, Pastor, kasi naiiya ako. O kaya naman, Pastor, hindi naman makikinig yung mga yan. O kaya naman, natatakot tayong i-reject. Alsin po natin sa ating isipan ang lahat ng mga yan. Una, sa panahon ngayon, lahat po ng tao ay nangangailangan ng Diyos. Ito po ay totoo. Hindi na po ito yung dati na hindi po nila alam pa itong Christianity. Ang alam lang nila ay Catholicism. Pero ngayon, ang dami na po ang nakakabalita about Christianity, about the Lord Jesus Christ. Kaya lahat po ng tao ngayon, mayaman,
mahirap, bata o matanda, ay nangangailangan ng Diyos. Bawat isa, lahat ng tao sa ngayon ay nangangailangan ng panalangin. Kaya ang pinaka-mainam na magsimula ay manalangin para sa tao ito. At mapapansin niyo kapag kayo natapos manalangin, doon magsasalita ang tao ito. Sabihin niya, salamat po yan. Salamat ate. Doon na kayo pwede makipagkwentuhan. At habang nakikipagkwentuhan kayo, doon nyo na ikwento ang ating Panginoon Jesus. Mahirap po ba? Mahirap? Okay, masagot. Mahirap po ba? Ay, hindi ko titigilan to hanggang hindi ko naririnig ang inyong sagot. Mahirap po ba na tayo magsimula na magbahagi ng salita ng Diyos? Magsimula tayo sa panalangin. Magsimula tayo sa panalangin. Bakit kailangan natin gawin? Pakinggan niyo po ito. Ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad na magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi po ito pinapakiusap sa inyo na magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi po ito option na gagawin ba o hindi gagawin. Ito po ay utos ng ating Panginoong Diyos ng bawat isa po sa atin, pati kayo mga kabataan sa inyong mga kaklase. Responsibility po natin na i-share ang ating Panginoong Jesus. Responsibility po natin ay panalangin ang bawat isa. Ano po ang sinabi sa Ezekiel chapter 3 verse 18? Babasahin po sa ito. Hindi po ito sa akin galing po ito sa salita ng Diyos. Ano po ang sabi dyan? Pagka aking sinabi sa masama, ang Diyos ang nagsasabi ito, ikaw ay walang pagsalang mamamatay. Pag sinabi sa isang masama, ikaw ay siguradong mamamatay. At hindi mo pinagpaunahan siya. Tayo na nakakaalam na isang taong ito ay masama at siguradong mamamatay siya. Pero hindi natin siya pinagpaunahan. O nagsalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad. Upang iligtas ang kanyang buhay. Ano mangyayari? Ang ganyong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa inyong buhay. Anong ibig sabihin yan? Kung meron tayong pakilala na pangit o masama ang kanyang pamumuhay at hindi natin siya pinaunahan o hindi tayo nagsalita para siya ay hikayatin na umalis doon sa kasalanan. Hindi natin siya siniran, hindi natin siya pinahaginan ng salita ng Diyos. Ang sinabi dyan, yung taong yun ay mamamatay, pero yung dugo niya ay sa atin. Sisingilin tayo ng ating Panginoon Diyos. Kasalanan, part na ang kasalanan natin dahil hindi natin siya pinagsabihan na mali ang ginagawa mo, na yung ginagawa ay kasalanan, ito ang sinasabi sa salita ng Diyos. Kapag hindi natin nagawa yan, yung dugo ng masamang taong ito na namatay, sisingilin sa atin. Sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus, tatanungin tayo, ano ang ginawa mo sa tao ito? Ano ang sasabihin natin? Lord, nahiya ko ako sabihin sa kanya, baka magalit sa akin. Ang sinabi ko dyan, yung dugo ng tao yun ay sisingilin sa akin. Dapat po ay magkaroon tayo ng kabigatan. Kapag meron tayong kakilala, hindi man lamang natin napuntahan at abahaginan ng salita ng Diyos. Alam niyo yung story na sinabi ko sa inyo dati na meron po yung manager. Nung malaman ko na siya ay may cancer
dapat binaginan mo na siya ng Word of God. Alam mo, hindi pa siya nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Pero ang sinabi ko, hindi mo na, malakas pa naman. Tsaka nahihiya ko, boss ko eh. Lumipas yung mabilis na panahon, siya po ay na-hospital. At sinabi ko sa kanya, sa aking sarili, siguro, kailangan puntahan ko. Pinuntahan ko naman sa ospital. At kung kausap ko na sa ospital, nagdadalawang isip pa rin ako na i-share si Jesus Christ sa kanya. Malis ako sa ospital, hindi ko nasabi. Sabi ko, Lord, sa susunod, sabi ko, pupuntahan ko siya. Abay, makaisang linggo lamang, o mabilis lamang, nabalitaan namin na sa ICU na. Nalaman ko na sa ICU na saka ako nagmamadali, pumunta ako sa ospital. Sabi ko, kailangan makausap ko. Kaya lang nung nasa ICU na, wala nang pinapapasok para siya ikausap. Namatay ang boss ko na hindi ko nabahagi ang salita ng Diyos. Grabe ho yung bigat sa akin. Dahil alam ko, sisigilin sa akin ang Diyos, ang dugo ng tao ito. Binigyan ako ng maraming opportunity. Kasama ko araw-araw, pero hindi ko na-share ang ating Panginoong Jesus. Huwag na huwag po kayong gagawa ng pagkakamali na nagawa ko. Every day, iniisip ko yung kasalanang nagawa ko. Every day, dinadala ko itong bigat dahil sa kasalanang nagawa ko. Alam ko, pagdating ng ating Panginoon Jesus, sa dami ng ginawa kong kabutihan, yung isang pagkakamali na yon ay itatanong sa akin, anong ginawa mo dito sa gusto mo? Sisigilin sa akin ng Diyos yung dugo ng kapatid namin ito, ng boss ko nito. Kaya, nung meron namang nangyari ulit, na isang manager din namin, isang hostel, inatake sa puso. Nung mabalitaan ko, pumunta kagad ako sa ospital. At sabi ko, hindi ko na gagawin ang kaparehong pagkakamali ko. At itong pinuntahan mo sa ospital na ito po, wala pong magandang sinasabi patungkol sa akin itong tao ito. Matanda po sa akin at sa kanyang pagkatao lang, mas marami siyang nalalaman sa akin, pero mas mataas ang posisyon ko sa kanya. Hindi mo sumusunod sa akin itong tao ito. Pero sabi ko, kahit na pangit ang pagkilala ng tao ito, pupuntahan mo ito. Ayoko nang mangyari. Ayoko nang gawin ang aking pagkakamali doon sa aking namang boss. Pumunta ho ako sa ospital. Pagdating ko sa kwarto, wala po doon. At sinabi sa akin, nandun ako, dinala na sa ICU. ICU na naman, sabi ko, Panginoon Diyos. Pero nandun ako, sabi ko, hindi ako alis sa ospital na to hanggat hindi ko nakakausap itong tao ito. Dumating yung nurse at tinanong ko nasaan po siya, nasa ICU na. Sinabi ko, pwede po po makausap. Ang sabi sa akin, yung nurse, kayo po ba ay kamag-anak? Sabi ko, hindi mo ako kamag-anak, ka-opisina namin po ako. Sabi niya, naku, hindi mo pwede, kamag-anak lamang ang pinagkawasan. Pero sabi ko, hindi ako papayag, hindi ko makausap. Pero sabi ko, importante po ito sasabihin ko. Sabi ng nurse, kung yan po ay patungkol sa trabaho, huwag na po sabihin, mag-aatakin lalo. Sabi ko, hindi yun. Sa kabutihan ng Diyos, ako ay pinayagan na makausap. Nasa ICU siya, ang dami na nakakapit na aparato, monitoring and everything. Sedated siya, yung pananaw niya, yung walang kung natutulog siya. Pero sabi ko sa aking Panginoon Diyos, kahit natutulog to o gising, o hindi niya nakikita kung sinong kausap niya, ang aking pananampalataya, ay maririnig ng tao ito. Sa pamilya, ako po ay opisina niya, pinagkukulang panalangin. Kasi kailangan kong sabihin mo na, kasi baka isipin ng opisina niya, pag pinanalangin ko, parang mamamatay na. Kailangan ko pa rin pagpaalam. So, pinagpaalam ko at sinabi ko, gano'n. Habang ako'y nananalangin, ang aking faith, pinatanggap ko siya sa ating Panginoon Jesus. Alam niyo, paglabas ko ng hospital, ang sarap ng pakiramdam. Sapagkat kahit na
kahit mayroong malaki talagang kung gugustuhin natin, ay mayroong paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kaya ang sarap ng aking pakiramdam ng araw na yun, salamat po Panginoon Diyos, salamat sa pagkakataon. Nabuhay itong tao dito, lumakas. At nung unang dumating siya, nagkaharap ko rin sa meeting. Sa harap ng maraming tao, sinabi niya, si Sir Henry. Unang pagkakataon, tinawag namin Sir. Sabi niya, si Sir Henry, nung ako ay nasa ospital, dinalaw niya ako at pinakilala niya ang ating Panginoon Jesus. Pero niyo kayang gawin ng salita ng Diyos, mayroong kapangyarihan para magbago ang bawat isa. Yung taong ito, kung hindi man maganda ang pagtingin sa akin, kung maliit ang kanyang pagtingin sa akin, ngayon pag nagkikita kami, grabe yung kanyang paggalang. Sapagkat alam niya, kasama ko ang ating Panginoong Jesus. The gospel is for everyone. Pananagutan po natin, it is our responsibility to share the gospel in God's presence in the world. Pangalawa, the gospel reveals the righteousness of God. Ang sabi po dyan, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay magbubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Ang salita ng Diyos ay nagpapahayag ng katwiran ng Diyos. Wala po tayong ipapahayag, wala po tayong isi-share, kundi ang katwiran, ang kabutihan, ang pananampalataya, ang katapatan ng ating Panginoon Diyos sa atin. Yung kanyang pag-ibig sa atin. Yung lahat ng ginawa niyang kabutihan sa atin. Ang ating Panginoon Jesus ay namatay at muli nabuhay para tayo maligtas sa kasalanan. Yan lamang po ang ating ipahayag. Yan lang po ang ating ikukwento sa iba. Ang kanyang katwiran, ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Noong ako po ay sinabi na ako po'y magpapastor, tinanong ko ang ating Panginoong Diyos at tinanong ko, Lord, kung ako po ay magiging pastor, ano kaya ang isi-share ko sa iba? Hindi po ako yung pastor na nagagaling tapos pinago ng Diyos at nakakakilala yung kanyang testimony. Wala po ako doon. Hindi po ako yung tipo na napaka-grabe, nakapatay, o binago ng Diyos, o nakulong at nagbago. Hindi po ganun ang buhay ko. At iniisip ko, meron kayong maniwala sa akin kung ako'y maging pastor. Kasi ang kalamitan, kapag may isang pastor at sinabi niya yung kanyang buhay, grabe yung kanyang kasamaan, pinago siya ng Diyos, ang tendency ng mga tao siya na po ay maniwala na talagang mayroong Diyos sa buhay ng pastor na ito. Wala po akong ganun pagkatao. Wala po akong ganun pagkatao. Pero sinabi ng ating Panginoon Diyos sa akin, sabi niya, hindi naman yung buhay mo, ikukwento mo. Ay ikukwento mo ay ang buhay ko. Ay ikukwento mo ay kung ano yung nagawa ko para sa ibang tao. Hindi yung buhay mo ang makapagbabago sa buhay ng ibang tao, kundi ang ginawa ng ating Panginoong Diyos ang makapagtubog, pagbabago sa buhay ng ibang tao. Hindi yung kwento ng buhay ko. Hindi yung after na marinig nyo ang message ay nakilala niyo yung pastor. Hindi po ganun. Kundi yung pagkatapos na marinig nyo ang mensahe ng Diyos ay mas nakilala nyo ang Diyos sa inyong buhay. Yun po yung prinsipyo na kaya po tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos ay para lalong makilala ang Diyos kung sino siya, kung anong kanyang kayang gawin, kung anong ginawa niya para sa atin. Nang sa gayon ay mas lalong tayong uhaw na makilala ang ating Diyos.
And I'm so blessed because every day, every Sunday, binibigyan tayo ng pagkakataon na makilala natin ang ating Panginoon. Pangatlo, the gospel is received by faith. The gospel is received by faith. In the same verse 17, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Faith is the hand that receives the gift of salvation. Yung ating pong pakikinig ng salita ng Diyos, kung hindi po natin tatanggapin yan ng may faith, mali-mala po yun. Ulitin ko po, kung tayo po'y nakikinig ng Word of God, ngayon nakikinig po kayo ng Word of God, kung meron kayong napakinggan, may nabasa, pero hindi nyo po pinanampalatayaan yan. Hindi po nyo tinanggap na may pananampalataya, bali-mala po ang inyong pakikinig. Lalabas po kayo dito, walang nagbago sa buhay nyo, lalabas po kayo dito, makakalimutan nyo. Sapagkat hindi tinanggap ng mayroong pananampalataya. Pag narinig nyo na kayo ay kayang pagiliin ng ating Panginoong Diyos at hindi nyo tinanggap ng mayroong pananampalataya, hindi nyo kayo gagaling. Kung narinig nyo na kayang baguhin ng Diyos ang inyong buhay, kaya kayong iangat ng Diyos sa kahirapan at hindi nyo tinanggap na mayroong pananampalataya, hindi mo mababago ang inyong buhay. Nakinig lamang kayo, naaliw lamang kayo kung meron kayong naririnig na istorya, pero hindi nyo tinanggap na may pananampalataya, paglabas nyo, hindi nyo maintindihan yan, hindi nyo maaalala yan, wala akong epekto sa inyong buhay kung walang pananampalataya habang tinatanggap nyo ang salita ng Diyos. Kaya mainam po sa ating lahat, every Sunday service, sa mga Bible study natin, pag kung meron tayong napakinggan na salita ng Diyos, hindi o salita ng tao o salita ng pastor, pero kung meron kayong narinig na salita ng Diyos at kayo'y naniwala, kayo'y nanampalataya, may kapangyarihan ng Diyos, may kapangyarihan at katotohanan ang kanyang mga salita, magbabago ang inyong buhay. Magbabago ang ating pagkatao. Hindi yung nakikinig lamang tayo kasi magaling magsalita ng pastor, o kaya magaling mag-English, o kaya ang daming storya, o kaya ang galing magkwento, o kaya ang galing mag-joke. Hindi ho natin mapapakinabangan ang ganung pakikinig. Pero kung nakikinig tayo sa salita ng Diyos na alam natin, Lord, gusto kong mangyari yan sa buhay ko. Naniniwala ako sa sinabi mo sa iyong salita. Kahit isang salita, may kapangyarihan na tayo'y magbago, may kapangyarihan na magbago ang ating buhay. Amen. If we have faith, meron tayong pananampalataya ng ating Panginoon Diyos, ating Panginoon Jesus ay namatay at muling nabuhay. At ang faith natin, darating muli ang ating Panginoon Jesus. We are excited. We are excited to share the Word of God. Dahil sinabi kanina, ang salita ng Diyos ay para sa lahat. At sinabi rin sa kanyang salita, ang ating Panginoon Jesus ay babalik muli kung ang bawat isa ay makakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya mas maganda na mag-double type tayo, ibahagi natin ang salita ng ating Panginoon Diyos. Huwag natin ikahiya ang salita ng Diyos. Huwag mo natin ipakiusap na mag-share naman kayo ng salita ng Diyos. Magkwento tayo patungkol sa napakinggan natin ng Word of God. Huwag niyong isipin na pagtatawa na naman ito or hindi naman maniniwala ito. Ang katotohanan yan,
lahat po ng tao na makapakinig ng Word of God at yan ay galing sa salita ng Diyos, alam natin, sigurado, mayroong magbabago sa buhay. Amen. Sa akin pong kinatatayuan, nakikita ko po ang mukha ng lahat. Tinitingnan ko po ang mga mukha ng bawat isa. Alam ko, pag tinignan na aking mga mata, merong nakatingin lamang, merong hindi nakatingin, merong natango, merong pagka may narinig ay napapa-agree, merong iba ay talagang kala mo ay hindi nakikinig. Alam nyo, nalagpasan mo na yan. Sapagkat ang aking pananampalataya, kahit isang salita na inyong narinig, kahit yung mga kabataan na to, kahit sino man makapakinig ng kahit isang salita ng ating Panginoon Diyos, ay may kapangyarihan na pwedeng magbago sa bawat isa. Ito yung aking faith. Kaya yung faith ko, ang aking pong pinapanalangin, na bawat sa puso atin, simula ngayon, anong panahon yun? Ang date yun, August 31, simula ngayon, lahat po na nakapakinig ng salita ng Diyos sa umagang ito, wala nang mahihiya sa inyo na magbahagi, magkwento patungkol sa ating Panginoong Hesus. Bakit kailangan natin gawin? Pakinggan niyo po ito bago po magtapos. Luke chapter 9 verse 26. Basahin niyo pong maigi yan. Anong sinabi dyan? Ang ating Panginoong Hesus po ay nagsasalita dito sa Luke chapter 9 verse 26. Sabi ni Hesus, ating Panginoong Hesus, sabi niya, sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita ay ano? Ikahihiya siya ng anak ng tao pagpalitin niya nasa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ang mga banal na anghel. Kung tayo po ikahihiya natin si Jesucristo at yung kanyang mga salita, nahihiya po tayo pagbalik ng ating Panginoon Hesus. Sinabi dyan, tayo naman ay ikahihiya niya sa kanyang Ama at sa mga. Alam ko, wala pong gusto na tayo ay ikahiya ng ating Panginoon Hesus. Ang gusto po natin, pagbalik ng ating Panginoon Hesus, ay nandun doon, nagtuwa po tayo, Lord, ito ka na, Lord! Andito na ang ating Panginoon Hesus. At natutuwa tayo sapagkat alam natin, Lord, pag tinanong mo ako, kung nag-share pa ako ng Word of God, sabihin ko, Lord, alam ko yan, nag-share po ako sa bus, sa jeep, kung saan man ako naroon, pag sinabi mo nag-share ako, ikukwento kita sa iba. Lord, hindi kita inakinahinga, nagkwento kita sa klase ko, Lord, hindi kita inakinahinga, nagkwento ka doon sa kaaway ko. Lord, hindi na ako nahinga. Nasabihin publicly, nananalangin kami at sinasabi namin ang kabutihan mo, Lord, hindi na ako nahihinga. Pagbalik ng ating Panginoon Hesus, anong sasabihin sa atin? Well done, my faithful servant. Sa umagang ito, ang hamon ng ating Panginoon Hesus. Ang hamon po ng Diyos sa atin, basahin po natin sa Isaiah. At narinig ko ang tinig ng Panginoon, si Isaiah po nagsasalita dito. At narinig ko ang tinig ng Panginoon, sabi ng Isaiah, at nagsasabi, ito ang tinanong ng ating Panginoon Diyos, sinong isusubo ko? Sinong susubuin ko? At sinong yayaon sa ganang akin? Naghahanap ang ating Panginoon Diyos, sino kaya ang aking isusubo? Sino ang aking ipapadala para ikwento kami? Anong sinabi niya ni Isaiah? Na magkano yung sinabi ko, sabi niya, narito ako, subuin mo. Panginoon Diyos, narito kami. Lahat kami na nakapakinig na it is our responsibility to
share you, na ikwento ka o Panginoon Jesus sa iba. Panginoon, narito kami. Isubo mo kami. Ipadala mo kami. Dali mo kami, Panginoon, doon sa mga tao na nangangailangan ng salita ng ating Panginoon. Do not be ashamed to share the gospel. Huwag po natin kaya. I-share po natin ito sa lahat. Wala po tayong pipiliin. Basta manalangin po tayo. Manalangin natin, Lord, bigyan mo ako ng karunungan kung paano ko magsimula na ibahagi ang salita ng Diyos. Paano ko magsisimula ng magkwento sa iyo. Paano ba kayo magsimula magkwento? Halimbawa, hindi nyo kilala. Kasi pag kilala nyo, madali na kayo magkwento. Tatanungin mo, ang nangyari sa kwento. Pero kung hindi mo kilala, paano kayo magsimula magkwento? Paano kayo magsimula magkwento? Isa ho sa pinakamabisa na magsimula ng kwento. Una, manalangin. Pangalawa, tingnan po natin yung pangangailangan ng tao. Lahat po ng tao ay nangangailangan ng panalangin. Lahat po. Sa panahon ngayon, marami na kaguluhan, marami na po nangyayari sa ating kapitiran. Nangangailangan po lahat ng panalangin. Yung mga balita po ngayon about corruption, flood control. Sino po ang nakaisip na ipanalangin ng mga tao ito? Sino po yung nakaisip na Lord, bigyan mo kami ng pagkakataon para makapag-share dito sa mga tao ito? Gagawa ang Diyos ng paraan para ang mga tao ito ay maunawaan nila na sila man ay tumanggap sa ating ang Diyos. Yung mga tao ito, kala natin, Pastor, deserve naman nila na kung saan sila makapunta. Grabe yung kanilang kasamaan. Hindi po gano'n ang pagtingin ng ating Panginoon Jesus. Gusto ng ating Panginoon Jesus, sa loob lahat ng tao ay makapakinig ng kanyang salita. Walang sino man ang maagaw sa kanyang makapangyarihan. Trust in the Lord. Trust in the Lord. And we will have the courage to share the word. And you can say, Lord, send me. Send me. At alam mo ba, Lord, kung sa tao ito, kaya kita ikwento. Hindi ako maiiyak na ikwento ka. Send me. Sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Kaya ito ngayon, pinapatuloy sa ating Panginoon. Trust the Lord. Alam niyo po yung kanta na I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Alam niyo po, may istorya po yan. Kahit pakinggan po istorya ng kanta yan. Yung po istorya na yan ay hindi po yan talagang kanta. Yan po ay salita ng isang tao kasama ang kanyang pamilya doon sa bansang India. Walang matanda po sa pero sa isang malayong lugar, ang lugar na ito,
pinapatay ang lahat ng naniniwala sa Diyos. Matagal na po ito. Kaya itong pamilya na ito, alam nila na openly sinabi nila, kami naniniwala sa Diyos. Kami naniniwala sa ating Panginoon Jesus. At noon sila ay dinakip. Sinabi ng mga sundalo, itakwil mo si Jesus at ililigtas namin ang iyong pamilya. Ang sinabi ng tatay ay decided to follow Jesus. Nung sinabi ng tatay ay decided to follow Jesus, binaril sa harapan niya yung kanyang anak. Nung binaril yung anak, itinutok yung baril sa kanyang asawa. At sinabi niya, itakwil mo si Jesus at ililigtas ko ang asawa mo. Ang sabi mo as nung lalaki, I decided to follow Jesus. There's no turning back! There's no turning back! Alam na, mamatalis na. But he said, there's no turning back. I decided to follow Jesus. Binaril yung asawa. Sinabi sa kanya, tatawid ko si Jesus. Tatawid sa kanya pa rin. I decided I follow Jesus. No turning back. No turning back. Binaril ang tao ito. Hanggang sa ngayon, nabibigyan ng kaluwalhatian ang buhay ng tao ito dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. There is no turning back when we decide to follow Jesus. opportunity sa oras nito, Panginoon, na napakinggan namin na mahalaga sa aming buhay. Responsibility po namin na ikwento ang aming Panginoon Jesus, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan, ang iyong kapangyarihan. Kaya-kaya mo gagawin kami, Panginoon Diyos, na po ito, Panginoon, hindi po kami mahihiya na ikwento ang iyong kabutihan,
ikwento ang iyong mga salita, Panginoon Diyos. There's no turning back for us, O Lord God. There's no turning back because we decided, O Lord God, to follow Jesus. To follow Jesus. To share Him, O Lord God. To share Him everywhere, anywhere. Whatever, Lord God, kahit kanino, Panginoon Diyos, hindi po kami iiyak, Panginoon. We thank you, Lord God. We praise you. Lord, I pray and I have faith, O Lord God, ng bawat isa na nakapaninig na iyong salita sa umagang ito, ang aking pananampalataya, tinanggap nila ang iyong mga salita na mayroong pananampalataya, Panginoon Diyos. And they decided to share it, Lord God, to share Jesus Christ sa bawat isa, Panginoon Diyos. Pray thou, Diyos, maraming salamat. As we have that faith, O Lord God, sa bawat panalangin ito, ang iyong tinubog, sa bawat pangako pa rin Diyos, binitawan, O Lord God. Pagpalain mo ang mga kulit namin ito, Panginoon Diyos. They carry your word and promises. Ngayon, bawat isa, Panginoon Diyos, wala kang inagpasan sa mga ito. We thank you, Lord God, for your words. In Jesus' name, in Jesus' name, amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Henry. Sino po dito ang niligtas ng ating Panginoon? Kung tunay tayo niligtas ng ating Panginoon, hindi ka mahihiyang ipalakpak ang mga kamay mo. Amen. Salamat sa Panginoon dahil ang bawat isang naririto po tunay na nakaranas ng kaligtasan. Kaya kung tayo po ay tunay na nakaranas ng kaligtasan, mahihiya pa ba tayong ibahagi ang ating Panginoong Jesus? Mahina. Nahihiya pa rin sumigaw. Mahihiya pa po ba tayong isigaw, ihayag ang kabutihan ng Diyos kung tayo mismo ay nakaranas ng kaligtasan niya? Hindi na tayo mahihiya, di ba po? Dahil yun yung sabi na sa atin sa mensahe ngayon eh. Kapangyarihan ng salita ng Diyos ay kayang magpabago ng buhay ng bawat isa. At kung dati tayo nahihiya na magbahagi po ng salita ng ating Panginoon, dahil binago tayo ng ating Panginoong Diyos, wala na dapat kahihiyan, hindi na tayo dapat mahiya na ibahagi kung paano kabuti ang Diyos sa ating pong mga buhay. Amen po ba doon? Amen. So, talagang isa sa mga struggle ko po ay yung hiya din, ano? Talagang binabago tayo ng ating Panginoon. Dati po, hindi ko kaya tumayo sa napakaraming tao. Pero dito ako tinawag ng Lord dahil nanampalataya ako at naniwala ako na ang Diyos po ang kikilos. Kaya-kaya ko pong tumayo sa inyong harapan ngayon at ipahayag kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ko. So kung kaya ko pong humarap sa mga tao na dati nahihiya ko, kaya-kaya din pong gawin nyo ng Diyos sa inyong mga buhay. Ano po? Amen? Ako hahayaan lang natin na talagang ang Diyos po ang kikilos sa ating mga buhay, hindi na yung mga sarili natin. Tunay na may papahayag po natin sa ibang tao kung gaano kabuti ang ating Panginoong Diyos. Kaya naman po, talagang answered prayer ngayong umaga kasi kahapon po kami ay humayo, nagbahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, natutuwa ako at nabibless dahil po yung mga kapatiran natin na amin pong dinalaw kahapon, kasama po natin ngayon ang ating mga
Aming Diyos, dakila ka, Panginoon. Tunay na makapangyarihan ang iyong mga salita, Ama. Salamat po, Ama, dahil sa mga kapatiran namin na ito, Lord God, binuksan mo yung kanilang mga puso upang pasukin po ang iyong banal na salita sa kanila, Lord God. At sila po, doon yung pagtugon na makadalo sa iyong gawain, Lord God. At tunay ka pang makilala, Panginoon, ang mas malalim. Kaya naman po, aming Panginoon, patuloy ka namin pinasasalamatan dahil kung hindi kumikilos ang iyong banal na spirito, hindi po tutugon ang mga kaluluwa na kasama namin ngayon, ang mga kapatiran namin na narito. Salamat po, aming Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na magbabago ng kanilang mga buhay. Ikaw po ang Diyos na patuloy nilang mararanasan, Panginoon, sa kanilang mga buhay. At ipinaunawa mo sa kanila, Lord God, na hindi din po sila dapat mahiya na ipahayag sa ibang tao kung gaano kakabuti na kumikilos sa kanila din pong mga buhay. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang buhay ng mga kapatiran namin na narito. Hindi po ito ang nagiging huli na makakasama namin sila sa lugar na ito, Ama. Kundi ito po yung magiging pasimula ng paglakad nila kasama ka, Panginoon. Ang pagtanggap nila sa iyo, Panginoon, bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Ikaw po ang Diyos na sasama sa kanilang mga buhay, Panginoon. We speak blessings upon blessings. We speak salvation, Panginoon, sa mga taong narito. Maging sa kanilang buong sambahayan, Lord God. Makakasama din po namin sa lugar nito. Salamat po, aming Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang mga tao na narito. Maging ang mga kaluluwa po, mga lingkod mo na ginamit mo upang sila ay madala sa lugar na ito. Continue to bless them, O God, upang patuloy mo silang magamit para sa ikalalawak po ng iyong kaharian, Panginoon. Salamat po, aming Panginoon, sa iyo po ang patuloy na pagpuri at pasasalamat namin sa lahat ng kabutihan na amin pong nararanasan. Ikaw po ang Diyos na kikilos sa buhay nila. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Kasama ng banal na Espiritu, ang lahat ay magsabi na Amen. Welcome po sa Western Church Sinanan. Makakabalik na po tayo sa ating mga buhay. At syempre, dahil ito po ang last day of August, tatawagin ko din po lahat ng mga nag-celebrate ng birthday, anniversary, at ating pong ipapadalangin. Sige po, dito po tayo sa unahan. Lahat po niya nag-birthday ng August, mga nag-celebrate ng anniversary. Kaya, si Sir Barret. Solo lang po ba siya? Dahil ikaw ay ayan si Ate Aliyah. Iba, huwag tayong mahiya. Dahil tayo po ay pinagpapangalanan natin, Panginoon. Amen. Sige po, ating pong stretch ulit ang ating mga kamay para po sa ating mga kapatid. Yan, amen. Sige po, sama-sama po natin silang ipanalangin. Yes, Lord, we praise you, Father God. We glorify your name. Truly, Panginoon, ang kabutihan mo ang naranasan ng mga kapatid namin ay Lord. Salamat po sa buhay na ipinagdalo mo sa kanila, Lord God. Salamat po sa panibagong taon na ito itinatag sa kanilang mga buhay. Tunay na yung kabutihan mo ang nararanasan ng mga kapatid namin na ito. Patuloy mo po
family. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Happy birthday. Happy anniversary. Happy birthday. Tuloy-tuloy po tayo para sa ating mga announcement. Yan. Tuloy-tuloy po ating kids ministry every 11 a.m. Saturday. Nasa yung mga kids natin. Yan. So, every Saturday po meron tayong ginaganak na kids ministry. Kung meron po kayong nais i-join, I welcome po dito sa Wisdom Church Sinalhan. And also, ang ating pong Sunday Soul Celebration before 8 a.m. Dapat nandito na po tayo, talagang makita yung excitement sa ating mga puso na makarinig ng salita ng ating Panginoon. And excited na po ba kayo para sa darating na November? Ano bang meron sa November? Ayan. Ang Thanksgiving anniversary or ang Thanksgiving natin, 25th anniversary. Thanksgiving anniversary po yan. Inaasahan po namin ang bawat isa na makakatalo. Amen? At hindi tayo nag-iisa dahil meron tayong mga dadaling kaluluwa. Amen po ba doon? Amen. So ngayon po, dadako na po tayo sa ating mga sa ating tithes and offering. Ilabas na po natin yung ating mga envelope para po tayo ay manalangin. Sabi ng Diyos sa kanyang mga salita sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Salamat po. Meron na lang konting testimony. Gusto ko lang sundan yung sinabi ni Pastor Henry na ako po ay produkto rin ng pananampalataya. At dahil sa produkto ng pananampalataya, pinagaling po ako ni Lord sa breast cancer. Yun naman po. Sige po, itas po natin ang ating kamay ka po. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama. Salamat po sa oras ito. Salamat po sa opportunity na ako ay makabalik dito upang maghayag. Hindi po po nahihilan sabihin sa iyo, Lord God, na salamat dahil pinagaling mo ako, Lord. Maraming lamang po sa oras ito kung tayo po ay pinagaling, pinagpala. Maraming lamang po ibalik natin sa Panginoon ang para sa Kanya. Salamat po sa oras ito. Pagpalain mo po ang lahat ng trabaho na pinagkukunan ng mga mananampalataya. Upang sa ganun po ay may balik po namin sa iyo ang karapat-dapat, Father God. Lord, patawarin mo po kami. Minsan hindi po kami nagiging tapat sa aming pagbibigay. Alam mo po ang puso namin, Father God. Dalangin ko po ang kapatawaran para sa amin, Ama. Lord, maraming salamat. Nawa ang lahat ng malilipong na pera nito ay magamit po sa ikanalawig na iglesia nito upang sa ganon marami pa pong madala na kaluluwa para sa church nito, Father God. Ama, tunay nga po na wala pong imposible sa iyo. Nakikita mo po ang bawat puso namin na makakilala po ang bawat kaluluwa para sa iyo, Ama. Tunay nga po na ikaw po ang Diyos namin sa pananampalatayang ito na wala pong magagawa kung kami po ay iwalay sa iyo. Salamat po, Ama. Ito po yung aking sabot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.
Diyos. Ngunit gusto ko lamang kung balikan natin, next lang, balikan natin, ano ba itong magandang balita na ating pong ipapahayag paglabas po natin dito. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Ibigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibigay sa akin, na si Kristo ay namatay upang maligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing siya ang muling na buhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. So lahat po tayo ay narito dahil merong nagpahayag ng magandang balita